Okay, so good day. For today's topic, ang pag-uusapan po natin is about the Morse circle. So, before we solve the problem, let us try to discuss muna yung concept ng ating Morse circle. So, sa ating pong Morse circle ay meron tayong X and Y coordinate. So, ipa-plot po natin yung mga stresses na makikita natin doon sa ating stress element, no? So tapos ang ating x coordinate, so kumbaga parang Cartesian lang siya, Cartesian plane na meron tayong x and y axis. Pero dito ang x axis po natin is the normal stress. Ito po ay tinatawag nating normal stress, yung ating symbol na ganito. Tapos ito naman po ay tinatawag na shear stress. So sulat natin normal stress. Tapos itong symbol naman po na to ay shear stress. Okay? So from that coordinates ay meron po tayong tinatawag na sign convention. Kapag kayong normal stress po natin ay magbibigay ng tension, positive siya. At kapag naman po siya ay kapag naman po ay compression, yung ating direction, siya po ay negative. Ibig sabihin, ipa-plot natin siya negative axis. Kung positive naman, positive axis. Pagdating naman po sa ating shear stress, positive kapag siya ay clockwise. So, ibig sabihin, pagka meron siyang shear stress at magro-rotate siya ng clockwise, so positive po yun. Pero pagka meron siyang shear stress, then magro-rotate po siya counterclockwise, so negative po yung magiging value nun. So, for today's problem, ito po yung given. Given is a stress element. Given po yung ating normal stress sa X, which is 70 megapascal. Normal stress Y, so 50 megapascal. And yung ating angle ng failure plane na 20 degrees. So to solve that problem, let us try to plot muna yung mga point na to. So pagka ipa-plot natin tong point na to, dahil ito ay normal stress, so ito po ay X coordinate. Tapos ang Y coordinate niya ay shear stress. So wala tayong given na shear stress dito. Ibig sabihin, pag walang binigay na shear stress dyan, 0 po yung value ng ating shear stress. So to plot this point, that is positive, yung ating x is 70, then yung y natin is 0. So ibig sabihin ng point na yun ay 70, 0. So let's say this is 70, tapos this is 0. Okay, so 70 yung normal stress, tapos 0 po yung ating shear stress. Okay, ganun lang po. Tapos, same lang yan doon sa kabila. No? Kung ano yung na-plot mo dito, parehas lang doon sa kabila. So, dalawang points lang yan. Yung dito sa left and right at saka top and bottom. So, left and right, yan po yung coordinates. So, sa top and bottom naman po ay, ano yung x coordinate? 50. May nakita ba tayong shear stress? Wala. So, x coordinate is 50, then y coordinate is 0. So, paano po natin ipa-plot yan? That is 50 and 0. So dito ko na lang ilagay no, para mas malaki nating may drawing yung ating Morse circle. Okay. So mas maganda kasi mas malaki yung ating magiging circle. So this coordinate is 50 and 0. Okay? So let us try to draw now the circle, no? Okay? Okay, so let's try to solve the different problem based dyan po sa ating figure ng Morse circle. So yung mga element po na yan ay plinat po yan, then hanggang sa napansin nila na pwede pong maka-formulate ng circle based dun sa mga coordinates ng mga stress element. Yun po yung dahilan kung bakit mas pinadali yung computation, gumagawa tayo ng Morse circle pagdating sa computation. So dito, maximum normal stress. Sige, try nating isolve yung mga tinatanong at yun na rin po yung magiging explanation natin pagdating sa topic na Morse circle. So for problem number 1, ay nabilugan ko na pala to. Okay, so tanggalin ko muna yung mga bilog dyan. So what is the maximum normal stress? The maximum normal stress will give us the maximum value po nung ating
normal stress. So kung ito po yung circle natin, meron tayong maximum normal stress na ito po yung distance. Ito yung ating normal stress maximum. At ilan po ba yung maximum normal stress na yan? So that is 50, tapos yun po ay 70. So maximum normal stress is 70 megapascal. So the answer for problem number 1 is 70 megapascal. So letter C. Okay, so for problem number 2, minimum normal stress. So paano naman po natin masolve yung minimum normal stress? So based po dito sa figure na to, ang magbibigay ng minimum normal stress ay ito po. So normal stress minimum is, ilan po yung distance na yan? 50 megapascal. So the answer for problem 2 is 50. Okay? So for problem number 3, maximum shear stress. So para ma-solve natin yung maximum shear stress, ang gagawin lang po natin, yung ating 70 megapascal, ima-minus natin dun sa 50. Tapos, ano yung makukuha natin dun? Diameter. So for the maximum shear stress, we can derive a formula from this relation. So normal stress maximum minus minimum. So pagka yan yung nakuha natin, diameter po yan. So anong gagawin natin? Divide natin sa 2 para maging radius. So the maximum shear stress now is equal to 70 minus 50 over 2. So the maximum shear stress is 10 megapascal. So here is now the answer for problem number 3. Okay. So for problem number 4 naman po, maximum normal, what is the normal stress at plane AB? So kung mapapansin natin ay ito po yung ating plane AB. Yung plane AB, yan po yung naging failure plane after the load has been applied. So after na nag-apply yung load, nahati po yung ating stress element ng ganyan, no? Ito po yung part na yon. At nagkaroon siya ng 20 degrees angle. So para ma-solve po yan, let's say ito po yung ating plane. So after na nag-apply yung load, so nagkaroon po siya ng failure. And that is clockwise direction. So dahil clockwise direction siya, mula dito po, ikot rin tayo ng clockwise. Okay? So mula dito, ikot tayo ng clockwise, so magiging ganito po siya. Okay, so at take note na sa ating Morse circle, pagka yan po ay angle A, pagdating naman po sa Morse circle, lagi po yung twice of angle A. Laging doble. Okay, so parang ganito, explanation niya sa atin, pwedeng ang isang ikot niyan ay 90 degrees. So mula dito hanggang dyan, naka 90 degrees siya. Tapos mula naman dito hanggang dito, 180 siya. So parang nagdodoble yung ating angle. So to compute for that twice of the angle, if that alpha is 20 degrees, ang twice of the angle is 40 degrees po. Lagi yan, tatandaan natin na sa ating Morse circle, we have to twice the value ng ating normal stress. So para ma-solve po yan, ito po yung twice of angle, which is 40 degrees. Okay? So para ma-solve po yung ating normal stress, ito po yung ating normal stress sa X. So normal stress ng AB. So let's say this is X and this is Y. So how are we going to solve for X and Y? So para ma-solve po yung ating X value, para ma-solve natin yung normal stress, mag-cosine po tayo. Cosine theta, cosine 40 degrees is equal to X over yung radius. Ang radius natin ay 10 megapascal. So 10 na po ito, no? Ito po ay 10 megapascal na rin. Ito yung maximum shear stress kanina, which is 10 megapascal. So that is X over 10. So therefore, ang value po ng X natin ay 10 cosine 40, 7.66. So to solve for the normal stress at AB, dito ko na po isulat, normal stress ng AB. So that is, ito na po yung magiging A and B. So that is 50 plus yung radius na 10.
plus yung ating x distance. Yun po yung ating magiging normal stress sa AB. So, ilan po yan? So, yung x natin dito, value is 7.66. Okay, so 50 plus 10 plus 7.66. So, that will give us 67.66 megapascal. So, ang sagot po for problem number 4 is letter D. Okay? So, for the shear stress at plane AB naman po, yun yung distance-wise. So, kailangan mag-sin naman tayo dito. Sin 40 is equal to y over 10. So, solving for the value of y, 10 sin 40. So, that is 6.43. Megapascal po ang mga unit na yan. So, ang ating shear stress sa AB is 6.43 megapascal. So, yan na po yung magbibigay ng ating normal stress. Ng ating shear stress ng plane AB. Ito po yun. No? Ito yung shear stress ng AB, which is equal sa Y. So, 6.43 megapascal. So, the answer for this problem number 5 is letter A. So, yun lang po for today's video, and kung gusto nyo pong mag-solve ng problem pa about this topic, so sige, isusulat ko po sa board, then i-post ko lang po ngayon sa Gled, then ipakita ko mamaya. So, okay, so ito po na, sulat ko na yung problem. So, ito po yung ating problem na pwede nyong i-try i-solve. Consider the stress element whose the normal stress in X is 60, normal stress in Y is 100 megapascal, tapos yung atin pong shear stress is 30 megapascal. So, ito pong mga shear stress na yan, puro 30 yan. No? Tapos, ang mapapansin nyo dito, ito po yung ating, kung ipa-plot nyo yan, meron na tayong X coordinate and Y coordinate. So, yung ating X coordinate, yung value ng normal stress X, tapos yung ating shear stress na 30. So, 60, 30. Pa-plot nyo po yan. Then, check nyo po yung magiging direction nito. Magiging clockwise direction po siya. Tapos, dito rin po is clockwise direction rin. Counterclockwise, sorry. Yung ating isa. Okay. So, clockwise. Then, yung isa naman po ay counterclockwise. So, plot nyo po. Then, try to answer that problem. So, ito po yung mga tinatanong. Then, check nyo. Baka nasa choices yung magiging sagot nyo. So, yun lang po for today's video. And I hope you learn from this video tutorial. So, thank you for watching.